Kailangan ba talagang suportahan mo ang anak mo? Attorney G, sino ba talagang dapat magsuporta sa mga bata? Ilatag na natin lahat ito. Una, ang dalawang magulang ng bata ang may obligasyong magsuporta sa anak nila, anuman ang status ng relasyon nila, kasal man o magka-live-in lang, magkalaguyo man o aksidenteng nakabuo lang. Pangalawa, kung ang magulang ng bata ay hindi magkasama sa iisang bahay, naghiwalay man sila o never silang nagsama, kung sino ang hindi nag-aalaga sa bata, siya ang magbibigay ng suporta dahil kinoconsider din ng batas na pagsusuporta ang pag-aalaga sa bata. Pangatlo, ang suporta ay titigil lang kapag 18 taong gulang ng bata o kaya naman kapag graduate na siya kung nag-aaral pa siya. At ang pang-apat, kapag hindi kaya ng mga magulang magbigay ng suporta sa bata, ang mga lolo at lola ng bata ang may obligasyong magbigay ng suporta sa kanya. Sa madaling salita, walang kinalaman sa status ng love life ninyo o sa status ng away sa custody ng anak ninyo ang usaping suporta dahil hiwalay na issue ito. Kung magulang ka, obligado kang magsuporta sa bata. At hindi kayo basta-basta makakatakas sa suporta porket dininay nyo na kayong ama ha, dahil mandatory DNA test lang ang katapat niyan. Pero sa bandang huli, ang laging pakiusap ko sa inyo, huwag niyong idadamay ang kapakanan ng bata sa anumang away, issue o samaan ng loob ninyo dahil matagal nang napatunayan ng siyensya na mas makakabuti sa bata kung magiging bahagi ng buhay niya ang kanyang ama at ina kahit magkahiwalay na sila. Chinet!